Ang gusto ninyong mangyari, yung mga sumabit sa flood control scandal ng mga senador, ng mga kaalyado ninyo, huwag lang kasuhan yung press briefing kanina ng Palasyo Malacanang. Ito po si Jose Castro. Para po sa unang katanungan, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, how does the palace view the bold statements made? Dahil on our part, on the part of the President, that's not true. Hindi po nawawalan ng interes ang Pangulo sa pagpapanagot kung sino man ang dapat na managot. Tututukan lamang po ng Pangulo ang ekonomiya dahil kailangan po ito. Dahil sa sobrang ingay po, dismaya. Walo lang po yung alam natin na dismaya dito. So doon sa mga nadismaya, siguro dapat makita po talaga nila kung ano ba yung nilalaman ng complaint. At hindi po talaga pwede kasing gamitin ang mga ganitong klaseng forum para sa isang Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Alam po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na yung Palasyo Malacanang sa pinapakalat na mga fake news na mga DDS influencers, lalo na po ni Jason Sa, saka ni Cathy Binag. Yung pinag-usapan natin dito. Kapon, yun naman yung mga pinagpo-post. Yung ating Pangulo daw may colon cancer. Wala man silang pinapangalanan, pero malinaw na tinutumbok na naman nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. May colon cancer. Wala nang magawa sila mga kababayan mag-isip ng masama. Kaya kanina, sa press briefing ng Palasyo Malacanang, lahat ng pinapakalat na fake news, pati ni Sara Duterte, ay yung mga senador daw kinakausap ng Palasyo Malacanang. Ay, hindi na daw niya kinakausap, hindi na siya dumidistansya na sa mga senador daw siya kasi pinag-iinitan ng Palasyo Malacanang. Inaanapanin ng mga diferensya, pinakakasuhan. Yung mga senador na naharap sa kaso po, sabit sa flood control scandal. Ang gusto ninyong mangyari, yung mga sumabit sa flood control scandal ng mga senador, ng mga kaalyado ninyo, huwag lang kasuhan. May ganon. Ano ba? At kasama na rin mga kababayan sa mga napag-usapan yung mga propaganda ng kaalyado nilang China. Panahin natin ito na pinapakalat nila mga kababayan na yung ating Pangulo may colon cancer. Sabi ni Jose Castro, fake news niya yan. Sabi ko sa inyo, pag galing po sa DDS ang kwento, fake news. Pag naniwala kayo, willing kayo na maniwala sa fake news. Wala na tayong magagawa pag ganyan. Ngayon sabi ni Jose Castro, walang katotohanan, nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, nakakaapekto sa ekonomiya. Wala magpakiyang mga DDS mga kababayan, tapos mga Duterte. Mas ginugusto nila mga kababayan, humina yung ekonomiya para lalo nasiraan yung ating Pangulo. Pagkita mo niya, kasi nga ang gusto nila, sila. Di ba po? Yan ang malinaw, mga kababayan. Tapos yung sa ICI, nawalan na daw ng interes sa pagpapaimbestiga sa flood control scandal. Paano nawalan ng interes? Pinagabol na nga po, mga kababayan, yung mga sangkot sa flood control scandal. Di ba? Hindi na natin maintindihan kung saan lugar ang gobyerno. Damn if you do, damn if you don't. But anyway, ibigay ko sa inyo yung press briefing kanina ng Palasyo Malacanang. Ito po si Jose Castro. Para po sa unang katanungan, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, how does the palace view the bold statements made by the Chinese embassy condemning Senate Resolution 256? Ma'am, this resolution denounces statements from the Chinese embassy and actually calls for diplomatic measures to uphold the dignity of the Philippines. According to spokesman Ji Lingpeng, yung resolution daw po na to ng mga senators ay para lang sa kanilang political na interes. Ang Pangulo po kasi ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. Hinahayaan nga natin yung China sa kanilang pamamahayag. Although sa kanila walang kalayaan sa kanilang bansa mismo. Pero malaya sila dito para magpropaganda. Pero dapat malaya din tayo. I-counter mga kababayan yung kanilang mga kasinungalingan. Yun lang naman po eh. Diba? At
Muli, ulitin po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa relasyon sa China. Firm but diplomatic po. But ma'am, this condemnation po ng Chinese embassy, does the palace see this as a way to silence the Senate? Hindi po tayo makakapag-react ng ganyan dahil sabi nga po natin, may karapatan naman din po silang magsalita kung ano ang kanilang nararamdaman, ang kanilang sentimiento. Ganun din po ang Senado. Thank you, ma'am. Salamat. Rafi Ayang, Daily Tribune. Good morning, ma'am. Ma'am, nabasa na po ba ng Pangulo ang report ng ICI ulit sa flood control issue? Sa ngayon po ay hindi pa po tayo nabibigyan ng update kung natapos na pong mabasa dahil sa ating pagkakaalam ay medyo mahaba-haba po ang report ng nasabi ng ICI. So, kapag ka po ako po ay nabigyan na po ng update, ibibigay ko po sa inyo kung ano po ang magiging mensahe ng Pangulo patungkol po dyan. And how would the palace explain din po sa mga netizens na nagsasabing tila nawala na nga talaga ng interes ang palasyo sa pagpapakulong sa mga sangkot dahil sa pag-divert ng atensyon sa ibang problema ng bansa gaya ng ekonomiya? Kanino po ba nanggagaling ang ganyan mga pahayag? Dahil on our part, on the part of the President, that's not true. Hindi po nawawalan ng interes ang Pangulo sa pagpapanagot kung sino man ang dapat na managot. Tututukan lamang po ng Pangulo ang ekonomiya dahil kailangan po ito. Dahil sa sobrang ingay po na nagaganap, dahil sa binuksan niya po ang issue sa paggamit ng maanumalyang flood control projects or paggamit ng pondo at pag-aabuso dito, ay talaga pong nagkaroon ng ingay at ina-expect naman po ng Pangulo yan. Dahil kung galit po ang mga Pilipino sa korupsyon, lalo pong mas galit ang ating Pangulo. At kailangan lang daw pong tutukan, move forward. Ang sabi nga ng Pangulo, siya po ay tututok sa ekonomiya para naman po sa iba pa nating mga kababayan na hindi naman puro politika lang ang pinag-iisipan. Okay, ma'am, other matters. So, ngayon lang po namin yung reaction ng palasyo kasi may mga reports, newsroom reports na rumors pala, na may colon cancer daw ang Pangulo at ito pa'y lalong nag-proliferate nung nilabas ni Harry Roque na may colostomy si PBBM. Ayun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na natin isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya'y kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Huwag na po tayo maniwala at nakikiusap po tayo. Huwag na po natin dalhin sa anumang usapan ang mga fake news peddlers katulad nila. Thank you po. Sunod po na tanong, Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good morning, Yusek there. China also has decided to bar 16 Kalayaan LGU officials from entering mainland China, Hong Kong, and Macau in response to the LGU's persona non grata declaration against Chinese Ambassador Jing Chuan. So does Malacanang view China's travel ban an act of retaliation, and how will the palace assure that it will safeguard po Philippine local officials from this kind of foreign influence? Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin ito saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Pero ang detalye po niyan ay mas maganda po na ibigay ko na po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA. Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang dapat na response. Ang dapat na response dito, bawal yung mga officials ng kalayaan na pumunta sa China para matuwa sila yung mga Chinese officials. I-deliver natin sa kanila yung siyam na mga senators, yung kanilang mga kakampi na mga senators. Siguro naman na yung mga kakampi nilang senators hindi bawal. Welcome sa kanila sigurado. Simbinan nila yung mga naninindigan para sa soberenya ng ating bansa. Yun ang pinakamaganda nito, mga kababayan, para mag full-time na. Yun man talagang ginagawa nila, mga kababayan, full-time sa pagdepensa sa China. Balikan natin si Yossi Castro. On another topic lang po, Vice President Sara Duterte said she is no longer talking
to senators. Ito na siya. Sinabi niya po ito sa isang ambush interview sa Zamboanga because those who talk or help her are allegedly targeted by the administration. To quote, kapag merong kumakausap o tumutulong sa akin, binabanatan ng administrasyon, pinafailan ng kaso, tinithreaten at hinaharas. How does Malacanang respond to this allegation? It's another story telling a lie. Tandaan po natin, hindi natin malaman kung saan ba nanggagaling ang kanilang mga talent sa pag-i-spread ng mga fake news. Nauna na po nagpakalat ng fake news ang Vice Presidente patungkol sa di umanong pagkaing baboy lamang ang 20 pesos na bigas na ipapamigay or rather ibibigay at ibibenta sa mas murang halaga ng Pangulo through Kadiwa Centers. Nandyan din po yung fake police blotter, altered police blotter mula sa Beverly Hills. Nandyan din po yung mga fake videos. Hindi isa, kundi dalawa, laban sa Pangulo at sa ating unang ginang. Lahat ng yan ay fake. So, sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa ganyang mga statement, just tell it to the Marines. At baliktad po, pinapalabas sila yung binibiktima, yung mga Duterte senators, pinag-iinitan. Kaya ang sabi ni Sara, umiiwas daw siya na kausapin pa yung mga senador, kausap pa sila, pinag-iinitan na niya. Ganon katindi, gumawa ng kwento si Sara Duterte. Ganon katindi magsinungaling, mga kababayan, si Sara Duterte. Kaya tama itong sinabi ni Alan Peter Cayetano. Ano niya, Mr. Maravilla, sinabi ni Alan Peter Cayetano, di ba Duterte senator yan? Sabi ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, ang sinungalingan niya, kapatid ng magnanakaw. Ito, sabi ni Alan Peter Cayetano, wala niyang magnanakaw na hindi sinungaling. Magnanakaw na hindi sinungaling. Kaya nga ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. Bakit? Ulitin natin. Wala pong magnanakaw na hindi sinungaling. Kaya nga ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. Bakit? O, di ba? Admission mismo ni Alan Peter Cayetano. Pag magnanakaw, sinungaling. Kaya daw, yung kasabihan nga po, ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw. Pag narinig ito ni Sara Duterte, yung mga Duterte po mahilig magsinungaling. Di kung susundan natin ang argumento, ang quotation ni Alan Peter Cayetano, malinaw na description ng mga idol niya. Mahilig magsinungaling, mga kababayan, mga Duterte. Kung saan, mga kababayan, dikit na dikit siya. Ikaw talaga, Mr. Maravilla, sinir sa akin ng mga netizens yung quotation ni Alan Peter Cayetano. Kaya malinaw na pag sinungaling, magnanakaw. Di ba? Balikan natin si Jose Castro. Follow-up question from Jelibay sa One Page. Yusek, balikan ko lang po yung China. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sinabi po niya na daw Philippines should consider filing another arbitration case against China para daw po i-assert yung claims natin. Pero this time, sa International Court of Justice. Kasi doon daw po, tatanungin nila yung China kung papayag ba sila to submit themselves to arbitration. Kino-consider or pinag-aaralin po ba ng palasyo yung filing of another arbitration case? Yung ganyan pong question ay hindi pa rin po na ipaparating sa atin kung ano ang opinion at ano po yung magiging take ng ating pamahalaan. Pero ipapaabot ko po yan, lalo-lalo na po sa DFA. Sulit po na katanungan, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Yusek, matapos pagtibayin ng Kamara ang pagbasura ng impeachment complaint kahapon laban kay Pangulong Marcos, tanong ko po, paano planong muling buuin ng palasyo ang tiwala ng publiko sa gitna ng mga tanong kaugnay ng nasabing desisyon? Sino po ba ang nadidismaya? Walo lang po yung alam natin na dismaya dito. So, doon sa mga nadismaya, siguro dapat makita po talaga nila kung ano ba yung nilalaman ng complaint. At hindi po talaga pwede kasing gamitin ang mga ganitong klaseng forum para sa isang fishing expedition. Makikita naman po nila hindi lamang po ang 284
na members ng House of Representatives ang nagbasura ng impeachment complaints na isinampa laban kay Pangulong Marcos Jr., kundi yung ibang mga eksperto pa, mga legal experts, constitutionalists na nagsasabing walang basihan ang isinampang impeachment complaints laban sa ating Pangulo. Ma'am, dagdag ko lang, ano po masasabi niyang Pangulo or ang Malacanang po sa mga nakaramdam nga ulit ng pagkadismaya sa resulta? Dagdagan na. Thank you. Sorry na lang po kasi lumabas po ang katotohanan. Thank you, ma'am. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Sorry ma'am, ibang topic ito tungkol dun sa event kanina, yung tungkol sa Memorandum of Agreement between DepEd and the LGUs. Ang sinabi po ng Pangulo, hindi magkakaroon ng ghost at substandard projects dito dahil hindi raw ito uubra sa mga LGUs dahil ang mga mismong constituents daw nila will hold them accountable pag may problema yung mga proyekto. Ang Sisti Huba ay nakasalalay entirely sa mga local government executives to police themselves and to ensure na wala akong corruption na mangyayari dito sa pag-download ng funds from DepEd for the classrooms. Hindi po. Binanggit po yan ng Pangulo para bilang babala sa mga namumuno sa LGU na kahit kayo ay binigyan ng karapatan at binigyan kayo ng budget at kayo yung merong say sa procurement or mag-decide sa procurement, hindi ibig sabihin na kayo lang ang maaaring tumingin dyan. Ito po ay programa po ng DepEd at ng LGU. So nakatingin pa rin po ang Pangulo patungkol po dyan. That question comes from certain observations na parang nilipat lang yung corruption from the national to the local. Huwag naman corruption agad. Kaya nga po natin nililinis ito dahil para unang-una matugunan ang kakulangan sa silid-paaralan and at the same time mapabilis, pero hindi po ibig sabihin nito na ililipat ang korupsyon dahil ayaw po ng Pangulo ng korupsyon. On the situation with China, ang position po ng Pangulo firm but diplomatic. Ito ho hindi nagbabago. Pero kapansin-pansin po na ang style o ang yung nagiging stance nitong bagong Chinese ambassador para medyo mas palaban. Given that, hindi ho ba rin tayo mag-a-adjust? I mean, are there going to be tweaks to be made dito ho sa ating diplomatic approach with the new ambassador? Hindi po kasi natin masasabi na ang pagiging palaban ay siyang magiging magandang solusyon para maayos kung ano man ang sigalot sa bansang China. So kung sila man ay palaban, meron naman po tayong paraan na legal, diplomatic, na pwedeng makapag-ayos ng anumang issue. Salamat po. Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, when does the Philippines draw the line on when it will take offense against what the new Chinese ambassador and other Chinese embassy officials have been saying against its own elected officials here in the country? I cannot say anything categorically about that. I will just leave the question to the FA. Para po sa huling katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Balikan ko lang yung corruption. Palace reaction na lang po sa improved standing ng Philippines sa Corruption Perception Index. From 114, 120 na po tayo out of 182 countries. Expected po yan dahil binuksan po ng Pangulo ang issue tungkol sa korupsyon. So, kung binuksan ng Pangulo ang korupsyon, magkakaroon ng pag-iimbestiga at ito po ang ninais ng Pangulo. Ayan po, mga kababayan, nag-improve yung corruption index natin. Ibig sabihin, maganda na ang ating standing. Kasi nga po, nandyan ang very aggressive campaign ng ating Pangulong Bongbong Marcos na labanan po ang korupsyon. O di ba? Walang katotohanan po ang mga pinapakalat ng mga DDS influencers na nawalan na ng interest sa flood control scandal investigation ang ating pangulo. Kayo man lang ang nagsasabi niya. Sunod-sunod na ang makakasuhan at makukulong kasama diyan yung mga Duterte senators. Kaya kayo nagagalit. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.